Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa ika-6 na araw ng ating paghahanda para sa dakilang kapistahan ni San Antonio de Padua, isang Pransiskano na banal. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, habang patuloy po tayong naghahanda para sa kanyang kapistahan ni San Antonio de Padua, tayo po ay hinahamon muli na alalahanin natin sa ating puso. Saan nga ba talaga nakaangkla ang ating tiwala? Where does our trust anchored? Sa tao ba na magkaminsan ay we are in conflict with one another? Sa tao na minsan nandyan yung sasaktan ka, dadayain ka, lalapastanganin ka. Sa pera ba, na magkaminsan, wala naman tayong pera, no? Sa sarili ba nating kakayanan, that sometimes we are bound to fail. We experience different kinds of failure. But ang paanyaya sa atin, lalo na sa nabuo pong tema sa inyong kapistahan, iangkla natin ang ating pagkitiwala sa Diyos na kahit kailan ay hindi nagkukulang at hindi po tayo binibigo. Kaya bilang paghahanda sa kapistahan ni San Antonio de Padua, ang paanyaya sa atin ay malinaw, mga kapatid. Sa Diyos, ako ay may tiwala at siya ang aking aasahan. Mga kapatid, sa Ebanghelyo pong ngayon na ating narinig, ito po yung panalangin ni Jesus bago siya dakpin, bago siya pahirapan, at bago siya mamatay sa krus. Ang tawag po natin dito ay Jesus High Priestly Prayer. Pakiulit nga po. Jesus High Priestly Prayer. Okay, simula. Children, please. Bahala ka dyan, Father. Hindi ko alam kung masyadong malakas yung echo ng microphone, hindi nyo narinig or what. Ang tawag po dito ay Jesus High Priestly Prayer. Kadalasan, di ba, sinasabi natin sa pare, Father, pagdasal mo naman ako. Kasi naniniwala tayo sa ating pananampalataya na ang pare ay namamagitan sa atin sa pamamagitan ng panalangin. But just try to imagine, my dear brothers and sisters, ilang sandali na lang, dadakpin na siya, pahihirapan na siya, at siya ay magpapakasakit at mamamatay sa krus. Pero ang tanong, sino pa rin yung iniisip ni Jesus? Kaya nga itong gospel na to, ilang araw na po nating naririnig, itong Jesus High Priestly Prayer na ito. Sino yung iniisip pa rin ni Jesus sa mga sandaling iyon? He's not thinking about himself. He is not even thinking about his own security o mawala yung takot na nararanasan niya. Sino ang iniisip niya? Ang kanyang mga alagad. Tayo pa din, ang tao pa din ang iniisip niya. Kaya mga kapatid, ito po yung klase ng pag-ibig na hindi makasarili. Ito yung klase ng ugnayan na ganon kalalim na mas uunahin mo pa rin hindi ang iyong sarili, kundi ang kapakanan ng iyong kapwa. Jesus could have prayed to his Father, Lord, spare me from this suffering. Iligtas mo ako sa kapahamakan na ito.
Pero ang panalangin niya, Ama, ingatan mo sila. Ama, gawin mo silang isa. Ama, pabanalin mo sila. My dear brothers and sisters, how many of us can pray like that? Kasi if you're even going to reflect your own prayers, baka yung laman ng panalangin nyo, Lord, sana makapasa ako sa board exam. Lord, sana yumaman ako. Lord, sana maraming blessings. But how many of us can pray like Jesus? Ang tawag po natin dyan, sabi ko nga, ay self-sacrificing love. Magdurusa na siya, pero ang iniisip pa rin niya ay ang kapakanan ng kanyang kapwa. Kaya ba natin yon, mga kapatid? Hello? Bahala ka dyan, pate. Kasi marami sa atin nakatuon sa sariling interes. Marami sa atin, we pray for our own selves kasi makikinabang tayo. Kasi gusto nating manatili sa kapangyarihan. Kasi nanulunod na tayo ng impluensya at ng kayamanan, lalo na ng kapangyarihan. That is why wala tayong kapasidad na magsakripisyo, even to just pray for other people. Ang laman ng panalangin ni Jesus, pagkakaisa, pagmamahalan, at pagkakamit natin ng kaluwalhatian na kaloob ng ating Diyos. Sabi niya, ipinamamanhik ko na sila ay magiging isa, that they may be one as we are one, Heavenly Father. Maging isa. Because He knows for a fact that when He was about to suffer and die on the cross, isa-isa naman silang maglalayasan at iiwanan siya sa krus. But even if Jesus knew that will happen, He still prayed for His disciples. Mga kapatid, si San Antonio ay naging isang huwaran ng ganitong klaseng uri ng tiwala sa Diyos. Bagamat galing siya sa, sabihin na natin, sa isang marangyang pamilya sa Portugal, iniwanan niya ang lahat para maglingkod sa Diyos. Una bilang isang Agustinian at pangalawa bilang isang Franciscano. Hindi madali ang landas na tinahak ni San Antonio. Naranasan po niya ang pagkainutil sa misyon. That's why he wanted to die as a martyr. Ang katahimikan sa monasteryo, pagkamatay ng kanyang mga kasamang misyonero, pero hindi siya nawala sa pananampalataya. Bagkus, lalo siyang kumapit at nagtiwala sa Diyos. At dahil sa kanyang pananampalataya, ginawa siya ng Diyos na makapangyarihang tagapagturo ng mabuting balita. Alam niyo po ba that Saint Anthony has a gift of preaching, sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya po, when his body was about to be exhumed, para ilipat sa kanyang basilika, ano po yung isang bahagi ng katawan niya that was not corrupted? Yun po yung kanyang dila. Because he has a gift of preaching. Hindi po naagnas yung kanyang dila. Yung ilang bahagi ng kanyang katawan na agnas, pero yung kanyang dila hindi naagnas. Because he has a gift of preaching the Word of God. Tayo mga kapatid, buhay pa tayo, baka inaagnas na yung ating dila. Kasi bakit? We do not witness to the truth
Kasi marami sa atin nagfe-fake news, naniniwala sa disinformation. Yung iba sa atin, isang kwento lang ang sinabi, ng anak na ng maraming kwento. Ano pong tawag dyan? Yung sakit natin. Pagiging chismos. Kayo po nagsabi niyan, mga kapatid, no? Buhay pa lang tayo, baka corrupt na yung ating dila. But si Saint Anthony, his tongue was not corrupted, no? My dear brothers and sisters. Kilala siya bilang isang santo na mabilis tumugon sa mga panalangin. Ngunit higit sa mga milagro, ang kanyang tunay na himala ay ang pananatiling tapat sa Diyos sa gitna ng kabiguan. Kaya mga kapatid, napapanahon na pagnilay ang paanyayang ito sa atin. Sa dami ng problema natin, one after the other, failures, disappointments, pagkabigo sa lahat at karamihan ng tao, madali tayong mawalan ng pag-asa, pero ito yung pananampalatayang isinabuhay ni San Antonio. At iyan ang panalangin ni Jesus para sa atin, mga kapatid, na magkaisa tayo sa Diyos because Jesus prayed for our unity. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, habang tayo ay nasa harap ng altar ng Diyos, dalhin po natin sa ating mga puso ang ating mga alalahanin, ang ating mga takot, ang ating mga pangamba, ang ating pangarap, at sabihin natin sa Diyos, Panginoon, sa iyo ako may tiwala. Hindi ko man alam kung anong mangyayari bukas, pero alam kong hawak mo ang aking buhay. At bilang panghuli, mga kapatid, sa pamamagitan ni San Antonio, naway matutunan nating umasa, magtiwala, at manatiling tapat sa Diyos kahit kailan at kahit saan. Amen.